Sinasabi ko na nga ba, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Dahil masama ka, ikaw ang siyang pumapatay at sumisipsip sa dugo ng mga bangkay na nakita. Oo, ako nga. At isusunod na kita, bata. Kaya maling inala mo pa ang lihim ko. Dahil ikaw man ay isa na sa aking magiging biktima. Nagkakamali ka dahil hindi mo kilala kung sino ang nasa harap mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng kababalagan at pakikipagsapalaran ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Dino at kasama ang kanyang lola SP. May itinatagong lihim ang mga ito na siyang magagamit upang tuklasin ang punot dulo ng lagim na bumabalot sa kanilang baryo. Ano nga ba ang lagim na naghahatid ng takot sa baryo Masantol? Sino ba ang nagdadala ng lagim at takot? Ano ang magagawa ng batang si Dino para lutasin ito at paano nila yon mapagtatagumpayan? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Napapapitlag si Lola SP nang siya'y magising. Naalimpungatan siya dahil sa malakas na pagtawag. Pupungas-pungas na bumababa ng bahay ay dumiretso sa pintuan ng matandang babae. Isang magsasakang tagaduluhan ng baryo Masantol ang umistorbo sa kanyang pagtulog. Pambihira naman yan. Gabing-gabi napasugod ka, abang. Ano ba sadya mo? Sinabi ng lalaking kaharap ang kanyang pakay. Manganganak na raw ang kanyang asawa at kailangan nang magpapaanak. Paghilot ng pilay at pagtatawas labang ang ginagawa ko, amang. Hindi naman ako nagpapaanak. Subalit nagmakaawa ang lalaki dahil wala na siyang ibang alam na maaaring lapitan. Nasa ibang lugar ang kumadrona sa baryo, kaya wala na siyang ibang mapupuntahan pa. Kaya abot-abot ang pagmamakaawa ng lalaki para tulungan lang ni Lola SP ang manganganak na asawa nito. Nakadama naman ng awa ang matandang babae, lalo na't halos lumuhod na ang magsasaka para lamang pumayag siya. Ay, ano ka ba? Sige na. Tutulungan na kita, wag ka nang lumuhod. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi ako nagpapaanak, Pero gagawin ko pa rin ang makakaya ko para ikay tulungan at ang asawa mo. Umaliwalas ang muka ng lalaki sa sinabi na yon ni Lola SP. Umakyat siya sa itaas ng kanyang bahay upang kunin doon ang ilang gamit na maaari niyang gamitin. Hinagilap din ang kanyang alampay saka nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nakita niya na nakatingin sa kanya ang apong si Dino na nagising na pala. Lola, saan po kayo pupunta? Gabing-gabi na po ah. Iho, meron lang akong tutulungan papaanakin Kaya dumito ka na lang muna, apo. Saglit lang naman ako. Sasama po ako, Lola. Hindi maaari. Bumalik ka na lamang sa pagtulog mo. Sige na. Ako hindi naman magtatagal. Tumango na lamang si Dino. Nakita niyang nagmamadali na rin ang kanyang lola. Ayaw niya ring makaabala pa. Kaya naman, nang lumabas na ng bahay si Lola SP kasama ang lalaking sumundo dito, ay isinara na ni Dino ang pinto ng bahay at bumalik na siya sa pagtulog. Hihintayin na lamang niya ang pagbabalik ng kanyang lola. Ang totoo ay sanay na rin siya sa ganung gawain ng kanyang lola. May mga pagkakataon talaga na sinusundo ito ng kung sino dahil may taong kailangang gamutin. Isang albularya si Lola SP at nagtatawas din ito dahil napapagaling niya ang mga may sakit na lumalapit sa kanya. Kaya naman, pinagkatiwalaan siya ng mga tao sa baryo Masantol. Subalit bukod sa pagiging albularya, ay may isang bagay pa na alam ang mga tao sa baryo tungkol sa kanyang pagkatao. Yun na ay ang pagiging aswang tiktik ng matandang babae.
Subalit sa kabila ng kakaibang pagkatao ni Lola SP, ay hindi na yon malaking usapin sa mga tao sa baryo. Dahil nga, hindi naman ito nasasangkot sa kahit na anong masamang gawain. May pangako rin ito na hindi niya gagamitin ng kanyang pagiging aswang upang manakit at makapaminsala. Ang dahilan kung bakit nagagawang kontrolin ni Lola SP ang kanyang pagiging aswang, dahil yun sa isang uri ng mutya. May iniingatang mutya ang matanda at ito ang ginagamit nila upang mangibabaw sa kanilang pagkatao ang kabutihan at hindi ang kasamaang maaaring idikta ng kanyang pagiging aswang. Nagmula ang mutya na taglay ni Lola SP sa isang puting musang o pusang gubat na nahuli ng namayapang asawa ni Lola SP. Isang pangil ng musang ang naturang mutya. Ito ang tanging pamana na naiwan sa kanila upang makatulong sa maglola. Dahil nga may lahing aswang tiktik si Lola SP, kaya ganun din ang batang si Dino. Kaya nga lang, hindi pa lumalabas ang pagiging aswang sa bata dahil hindi pa siya umaabot sa tamang edad. Edad 11 anyos pa lamang si Dino. Sa lahi ni na Lola SP ay dapat makarating muna sa edad 12 ang isang bata bago magkaroon ng bisa ang pagiging aswang. Kaya malapit nang magkabisa yon kay Dino. Subalit inunahan na yon ni Lola SP. Itinago niya ito sa mga gamit ng apo na di alam ng bata. Sa ganung paraan ay nagkakabisa na ang enerhiyang binibigay ng mutya na makakatulong kay Dino. Samantala, sa bahay ng magsasaka ay hindi na nahirapan si Lola SP na paanakin ng asawa nito. Nang dumating sila ay nakalabas na ang bata at walang tigil sa pag-iyak. Kaya pinutol na lamang ni Lola SP ang pusod ng sanggol. Nilinisan ito at binihisan, saka itinabi sa nanay. Bagamat gano'n na lamang ang ginawa ni Lola SP, abot-abot pa rin ang pasasalamat sa kanya ng lalaking magsasaka. May ibinigay pa sa kanyang saging at mga gulay bilang pasasalamat. Nako, hindi na. Wala naman akong ginawa dahil nakapagsilang na ang asawa mo nang dumating tayo. Kahit tinanggihan yon ni Lola SP, ipinilit pa rin sa kanya ng lalaki. Kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin na lamang yon at iuwi. Sinulyapan ng lalaki ang asawa at anak. Maayos na ang kalagayan ng mga ito. Pinapadede na ng ina ang kanyang sanggol. Nais pa sana ng lalaki na ihatid si Lola SP, subalit siya na ang tumanggi. Nako, hindi na. Hindi na kailangan. Kayang-kaya ko nang umuwi. Mas kailangan ka rito ng asawa at anak mo. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong umuwi mag-isa. Tsaka maliwanag naman ang sikat ng buwan. Kaya may tanglaw ako sa aking daraanan. Dahil ayaw ni Lola SP na ihatid pa siya, kaya nagpaalam na ito sa lalaki. Lumabas na siya ng bahay upang bagtasin ang daan pauwi. Gaya ng nasabi niya, sadyang maliwanag ang buwan ng gabing yun. Liwanag na nanghahalina, subalit tila may ikinukubli. Sa paglalakad ni Lola SP ay nakaramdam siya ng kung anong ingay. Subalit sanay na siya. Hindi na lang niya pinansin ang anumang ingay na kanyang naririnig hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Tulog na tulog si Dino nang makauwi si Lola SP. Napagod siya sa paglalakad, kaya nakaramdam na rin siya ng pagod. May ilang oras pa bago magliwanag, kaya nagtungo na siya sa kanyang iniwang nakalatag na tulugan at doon ay muling nahiga. Saglit pa ay dinalaw na siya ng antok at ganap nang nakatulog. Mag-aalas 9 na ng umaga nang magising si Lola SP dahil sa tapik ng apo sa kanyang puwitan. Ano ba problema mo, Dino? Napapalakas naman yata ang palo mo sa puwetang ko. Kasi naman po Lola, yung hirap niyo pong gisingin Kanina pa po kita ginigising. Mukhang tanghali na pala. Yeske, napasarap yata ang tulog ko Kasi nga po, napuyat po kayo kagabi, Lola. Oo nga pala.
Meron nga pala sumundo sa akin kagabi. Buti na lang at nakapanganak na nang dumating ako. Kaya wala na akong ginawa. Aba, teka ka pala. Bakit mo ba ako ginising? Kasi po, may naghahanap po sa inyo, Lola. Sino naman? Si Kapitan Rustico po. Gusto raw po kayong makausap. Ano ka ba? Si Kapitan? Abay, bakit naman kaya? Lagot kayo, Lola. Baka may ginawa kayong kalokohan, kaya hinahanap ka ni Kapitan. Aba, lokong bata ito. Ano kalokohan ba ang sinasabi mo? Hoy, mabait ang lola mo. Hindi mo katulad na pasaway. Lola naman eh. O siya, sige sandali. At baka bago na nga. Haharapin ko lamang si Kapitan para malaman kung bakit niya ako hinahanap. Nag-ayos ng kanyang sarili si Lola SP. Ipinusod ang buhok, saka humarap kay Kapitan. Kasama ng Kapitan ang isang tanod. Sa palagay ng matanda, ay mahalagaan sadya ng mga ito sa kanya. Magandang araw po sa inyo, Lola SP. Magandang araw din naman sa inyo, Kapitan Rustico. Ano po ba ang atin? May sumbong po kasi na ipinarating sa akin. Kaya lamang po yung nagsumbong, ayaw sumama dito para sana makausap mo. Ano po ba yung sumbong na ipinarating sa inyo? May natagpuan po na patay na kalabaw malapit po doon sa may ilog. Aba, ano pong kinalaman ko sa patay na kalabaw? Mangyari kasi, Lola SP, sinasabing ikaw raw po ang may kagagawan eh. Ano ka ba? Ako? Naku naman, Kapitan. Ano ba kalokohan yan? Paano ako may kagagawan doon? Sabi ng lalaki nagpunta doon sa barangay, ikaw daw ang nakita niya naglalakad ng gabing yon. Siyang malaking kalokohan niyang, Kapitan. Nakita po ba niya na ako ang pumatay sa kalabaw? Ay, wala naman sinabing ganon. Wala naman pala, Kapitan. Nakita lang niya ako naglalakad kagabi. Sa akin na kagad ibinintang yung nangyari sa kalabaw. Pambihirang buhay ito. Ano po bang kalagayan nung patay na kalabaw? Halos butot balat na daw po dahil said na said ang dugo ng hayop. Iniisip ng lalaking nagsumbong sa inyo na ako ang umubos doon sa dugo ng kalabaw. Hindi ko po alam kung yun ba ang iniisip niya. Kapitan Rustico, wala akong kinalaman sa sinapit ng kalabaw na yon. At kung nakita man niya akong naglalakad kagabi, dahil may tinulungan akong buntis doon sa may duluhan. Nanganak po siya. Kaya mali po ang sinasabi ng kung sino mang nagsumbong sa inyo. Lola SP, gusto ko lang naman po makatiyak. Anong ibig niyo po sabihin, Kapitan? Pinagdududahan niyo rin ba ako? Dahil ba alam niyo ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao? Kaya iniisip niyong baka ako nga ang may kagagawan. Ganun ba, Kapitan? Aba, Kapitan, hindi ko po ginagamit yon at namumuhay po ako na maayos sa kamatagal ko na rin po tinalikuran ng tungkol doon. Alam ko naman po yun. Dahil nakausap mo na ako tungkol sa bagay na yan. Wala naman ho kayong inilihim sa akin. Dahil nga, kontrolado ko ang aking sarili. Maging ang aking apo. Pinalaki ko siya na hindi ko maging katulad. Kaya nga sana naman, wag nyo na akong pagdudahan pa. Kaya kung ano man na nangyari sa hayop na yon, hindi po ako ang may kagagawan. Wala akong alam doon, Kapitan Rustico. Nagpaalam na ang Kapitan kay Lola SP. Habang papalayo naman ay nakatingin ang matandang babae kay Kapitan Rustico. Nasasaktan siya sa ginawa ng Kapitan, lalo na't walang katotohanan ang isinumbong ng lalaking nagtungo sa kanyang opisina. Hanggang ngayon pala ay hindi siya pinagkakatiwalaan. Ang naging pag-uusap ni na Kapitan at Lola SP ay hindi naging lingid kay Dino. Lola SP, bakit po sa inyo binibintang yung nangyari po dun sa kalabaw? Hindi ko nga rin alam, Dino. Kaya nga, wala sa ayos si Kapitan. Saka, ang laki-laki po ng kalabaw para patayin nyo. Tapos ubos din po ang dugo.
Kaya nga hindi ko maintindihan na po. Ay hala, huwag mo na nga pa ng pansinin ang tungkol doon na po. Halika na at tulungan mo na lamang ako magluto para tayo'y makakain na. Pagkatapos kumain, ay nagpahinga si Lola SP, habang lumabas naman ng bahay si Dino para makipaglaro. Hindi maalis sa isipan ng matandang babae ang mga sinabi ni Kapitan. Kung totoo man ang tungkol sa patay na kalabaw na butot balat, ay sino ang gagawa nun? Hindi kayang gawin yun ng isang tao, kaya isang bagay ang agad na pumasok sa isipan ng matandang babae. Isang kakaibang nilalang ang may gawa noon. Isang maligno, isang halimaw, o isang uri ng aswang. Samantala, sa paglabas ng bahay ay nakasalubong ni Dino ang kanyang kaibigang si Jojo. Agad nitong sinabi ang tungkol sa usap-usapan sa baryo, Masantol. Oo, Dino. Nakita ko rin yung patay na kalabaw eh. Grabe talaga. Kawawa. Dahil inubos ang dugo sa katawan. Sino naman daw ang may kagagawan nun, Jojo? Hindi sino, kundi ano. Ano nga ba? Isa daw uri ng aswang na sumisip-sip ng dugo at naging biktima yung kawawang kalabaw. Hindi na siya naawa sa kalabaw, no? Kaya nga eh, nakakatakot talaga, Dino. Kasi nga, baka sa susunod, hindi na hayop ang atakihin ng aswang na yon, kundi tao na. Ang sabi-sabi pa nga, baka unahin daw ang mga batang katulad natin dahil masarap daw para sa mga aswang ang dugo ng bata. Teka, nananakot ka ba? Hindi ah, sinasabi ko lang sa iyo yung narinig ko usap-usapan eh. Kaya dapat, doblehin natin ang pag-iingat natin, Dino. Dahil nga sa pangyayaring yon, ay hindi maaalis kay Lola SP ang hindi mag-alala. Sapagkat alam niyang hindi talaga maiiwasan na pagdudahan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya sa baryo. Lalo na yung mga nakakaalam ng tungkol sa pagkatao niya. Kaya natatakot din siya para kay Dino na walang kaalam-alam tungkol sa bagay na yon. Dahil habang lumalaki ang bata, ay nananatiling lihim dito ang tungkol sa pagiging aswang ng kanilang lahi. Handa si Lola SP na sabihin yun sa bata. Kaya nga lamang, hindi pa sa pagkakataong yun, kapag sumapit na ito sa edad na 12 at naramdaman na niya ang pagbabago sa pagkatao, saka pa lang niya ipapaalam ang katotohanan. Nang sumunod na araw, ay ikinagulat ng maglolang SP at Dino ang dumating na bisita sa kanila. Oo. Relax lang, pinsan. Para ka naman nakakita ng artista eh. Ba't ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Kayo rin po, Lola SP. Gulat na gulat po kayo ah. Kasi pinsang Steve, hindi ka namin inaasahan na pupunta ka rito eh. Oo nga naman. Saka wala namang abiso ang tatay at nanay mo. Lola, kahapon lang po ako nagpaalam eh. Sabi ko po bibisita ako rito at baka medyo magtagal po ako. Magtagal? Gaano naman katagal? Siguro po mga kalahating taon. Napaubo pa si Lola SP sa sinabi na yon ni Steve. Ibig lang sabihin ay magtatagal nga sa kanila ang binata. Bakit po, Lola SP? Ayaw niyo po bang dito muna ako? Ako gusto ko, pinsan, para may kasama ako sa mga gala. Ayun, gusto mo may kasama ka sa paglalakwatsa mo. Teka ka pala, Esteban. Magkaintindihan nga tayo. Lola naman, ang luma naman ng Esteban. Steve po, Steve. Ay nako, tumigil ka nga dyan. Esteban ang totoo mong pangalan. Dahil ang lolo Sebastian mo ang nagpangalan sa'yo noon. Pero, mas sanay po ako sa pangalang Steve eh. O siya, Steve na akong Steve. Bakit nga pala biglang-bigla yatang naisipan mong pumirmi muna dito sa Barrio Masantol? Malamang, may iniiwasan ka doon sa lugar nyo. May pinagtataguan ka, no? Siguro, ay may ginawa kang kalokohan o may nakaaway ka. O baka naman may babae kang tinakasan o nabuntis mo. Aba, loko kang bata ka. Gagawin mo pantaguan itong lugar namin. Si Lola talaga oh. Kung ano-ano kagad na sinabi.
Wala po sa mga sinabi niyo. May napatay ka kung ganon. Kasi ka bata ka, kung bakit kasi sumasama ka sa mga masasamang kaibigan, yan tuloy ang napapala mo. Lola, wala rin po akong pinatay. Ano ba naman kayo? Mabait po ang apo niyo, Lola. Pinsan, bakit ka nga ba dito mo natitira sa amin? Ano ba talagang problema? Saglit na natahimik na napapabuntong hininga ang binata. Rumihistro ang kalungkutan sa muka. Nasaktan kasi ako, pinsan eh. Dito, sa pool talaga. Ano ka mo? Nasaktan ang puso mo? Abay bakit? May sakit ka ba sa puso katulad ng nasira mong lolo? Naku bata ka. Malayo ang ospital dito, hade. Saka hindi ko kayang gamutin ang sakit sa puso. Mga pilay labang at mga sinasapian ng mga masasamang espiritu ang nagagamot ko. Hindi po yun, Lola. Niloko po kasi ako ng babaeng minahal ko. Yun naman po pala, Lola SP. Ang dami niyo na po agad nasabi. Niloko lang pala si pinsan ng kanyang jowa. Kaya nga gusto kong makalimot eh. Kaya dito muna ako. Hay nako, bahala ka nga sa buhay mo bata ka. Basta sinasabi ko sa iyo ha. Simple lang ang buhay namin dito ni Dino. Wala kaming masasarap na pagkain. Madalas gulay na inaani ko sa mga taniman ko niluluto ko. O kaya ay isda o igat na nahuhuli ni Dino sa ilog. Lola, wala po kayong dapat na ipag-alala. Hindi po ako pihikan sa pagkain. Isa pa, may dala rin po akong budget na makakatulong po para pambili ng kailangan natin. Abay maigi naman. Dahil wala ka maaasahan sa amin. Alam mong payak lang ang buhay namin dito sa baryo. Pagkatapos na magkaintindihan sina Lola SP at ang apong si Steve sa magiging pagtira nito sa kanila, ay naghanda na ng kanilang magiging pagkain ang matandang babae. Samantala, lumabas naman ng bahay ang magpinsan upang maglakad-lakad. Tsak namang tatawagin na lamang sila ni Lola SP kapag maaari na silang kumain. Nako pinsan, alam mo, natitiyak ko malilibang ka rito sa baryo namin. Alam ko naman yun eh. Kaya nga pinili kong dito muna. Siyempre, para makalimot, di ba? Tama yun. Malay mo, dito mo makita ang ipapalit mo sa jowa mo ng loko sa'yo. Pwede rin. Baka nga taga rito magiging kapalaran ko. Habang naglalakad ang dalawa, biglang hinawakan ni Steve ang kamay ni Dino para tumigil sila muna, pansamantala sa paglalakad. Wait lang, pinsan. Teka lang ha. Oh, bakit? Sino yun? Alin? Yung matandang naglalakad? Ah, si Lola Guada yun, na taga riyan sa duluhan. Bakit pinsan? Ngayon ka lang ba nakakita ng matandang kuba? Ano ka ba? Hindi siya sinasabi ko. Yun oh. Ayun. Yung babaeng naroon sa harap ng kubo at gumagawa ng siga. Nasaan? Aba, oo nga no. Ngayon ko lang din siya nakita dito, Steve. Ibig mong sabihin, malamang dayo din siya. Bagong salita dito sa baryo. Parang ganun, kasi ang alam ko matagal nang walang nakatira sa kubong yan. Minsan na kami nagawi dyan ng kaibigan ko si Jojo at walang nakatira. Meron na pala ngayon. Ang ganda niya, pinsan. Oo nga, maganda. Bakit, kursunada mo? Basta nagagandahan lang ako. Mukhang timing talaga ang pagbabakasyon ko dito sa inyong baryo ah. Oh, iba ang ngiti mo, pinsan ah. May pinaplano ka no? Naisip ko lang, pwede sigurong makipagkilala tayo sa kanya. Nagpaplano sanang lumapit si Steve sa nakitang dalaga na malapit sa kubo nang marinig nila ang tawag ni Lola SP. Naku po, bumubusina na si Lola SP. Tinatawag na tayo, Steve. Oo nga no, baka tapos na magluto at kakain na tayo. Tama ka dyan, kaya umuwi na muna tayo bago pa magalit si Lola SP sa atin. Sige, umuwi na muna tayo. May ibang pagkakataon pa naman para makilala ko ang babaeng nakikita natin eh. Mukhang dyan nga siya nakatira sa kubo. Bumalik na muna ng bahay ang magpinsan. Habang kumakain, ay nabanggit ni Dino ang tungkol sa babaeng kanilang nakita. Ikinagulat naman yon ni Lola SP.
Hindi ko rin alam na may nakatira na pala sa kubod dating tirahan din na Igme. Nagulat nga din po ako, Lola eh. Dati naman walang nakatira doon. Baka po kamag-anak na nagbabakasyon din. May kasama ba siya sa kubo, Apo? Hindi po namin alam, Lola eh, dahil hindi po kami lumapit doon. Pero sa susunod na araw po, papasyal po kami doon. Ano ka ba? Papasyal? Abay, bakit naman? Makikipagkaibigan daw po si Pinsan. Yun po ang sabi niya. Esteban, ayoko na gagawa ka ng kalokohan dito, ha? Mapapauwi ka talaga ng maaga kapag binigyan mo ako ng problema. Si Lola naman talaga oh. Sabi ko naman po sa inyo, good boy po ako. Ako nga po ang niloloko eh. Basta, inuulit ko, ayokong gagawa ka ng kahit na anong problema. Lola, wag po kayo mag-alala. Babantayan ko po maigi si Pinsan para hindi siya gumawa ng kalokohan. Di ba, Pinsan? O sige na. Tapusin nyo na ang pagkain nyo. Mamaya, hugasan nyo na rin ang pinagkainan natin, hali. Dapat marunong din kayong tumulong sa mga gawaing bahay. No problem, Lola. Yaang-yaa ko po yun. Saka, nandyan naman po si Pinsan Dino eh. Magtutulungan po kami. Di ba, Pinsan? Approve, Pinsan. Isang bagsak nga dyan. Nagkatawanan na lamang ang dalawa na nagkakaintindihan sa kanilang kalokohan at kakulitan. Nang sumunod na araw, ay isa muling hindi magandang balita ang nakarating kay Kapitan Rustico. Kagigising lang ng sandaling yon ng kapitan ng isang lalaking madalas manghuli ng igat sa ilog ang humahangos na sumugod sa bahay ng kapitan. Kapitan! Kapitan! Hindi magandang balita. Hindi pala magandang balita. Ba't sasabihin mo pa sa akin? Dahil kayo, Kapitan, dito. Ano ba yung hindi magandang balita na dala mo? Kapitan, may natagpuan akong patay. Malapit doon sa may ilog. Nung una kalabaw, ngayon tao na. Opo, Kapitan. At isang lalaki yung patay. Katulad din na nangyari doon sa kalabaw. Butot balat din ang itsura. Parang hinigop ang dugo. Said na said. Diyos ko, mahabagin langit. Hindi na magandang nangyayaring ito. Totoo po, Kapitan. At ang sabi ng mga nakakita doon sa bangkay ng lalaki, isang aswang ang may kagagawan. Aswang na sumisipsip ng dugo dahil may nakitang sugat sa may leeg. Ano ka mo? Aswang na naman ang sinisisi ng mga tao. Dahil walang ibang gagawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay, Kapitan, kundi isang aswang. Wala na. Talagang napasok na ng kampo ng kadiliman ng baryo natin. Kapitan Rustico, dapat meron po tayong gawin. Baka mamaya, may iba pang maging biktima ang aswang na yon. Delikado ang baryo natin. Baka isa-isa tayong maubos dito. Hanggang sa umalis na ang lalaking nagbalita kay Kapitan Rustico. Hindi mapalagay ang kapitan. Isang bagay ang agad na pumasok sa isip niya. Walang iba kundi si Lola SP. Ito lang ang alam niyang aswang sa kanilang baryo. Yun nga lang, walang magpapatunay na ito ang may kagagawan. Nagkausap na rin sila kailan lang. Ang tungkol sa balitang yon ay agad na kumalat sa buong baryo. Nakarating yon kay Lola SP. Muli ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala sa matandang babae. Tahimik na nag-iisip ito nang dumating ang magpinsang Dino at Steve. Galing ito sa paglalakwatsa, kaya tsak na alam na rin ng mga ito ang balita. Lumapit si Dino sa kanyang lola. Lola! Alam niyo na po ba? Oo, Dino. Nakarating na rin sa akin ang balita. Mukhang wrong timing po yata ang pagpunta ko rito ah. Meron palang aswang na gumagala dito sa baryo nyo. Hindi nila tiyak kung aswang yon, Steve. Pero Lola SP, yun po kasi ang usap-usapan ng mga tao eh. Dahil wala raw ibang gagawa ng ganong uri ng pagpatay, kundi isang aswang lamang. Ibig niyo po bang sabihin, Lola SP, hindi po kayo naniniwala na aswang po ang gumawa nun? Hindi, Dino. Hanggat walang nakakakita ng pangyayari. Paano po kung hindi talaga nagpapakita ang aswang? Oo nga naman po, Lola SP. Siyempre,
Hinihintay ng aswang na walang mga tao sa paligid niya bago niya gawin ng pagsalakay sa kanyang biktima. Basta paniniwala ko, ibang nilalang ang pumapatay na yon at hindi sa isang aswang. Teka, bigla tuloy ako napaisip ah. Ano kaya kung alamin natin, Dino, kung sino ba yung pumapatay na yon? Hoy! Huwag ka sira ulo, Esteban. Ano gusto mo? Mamatay na rin? Hindi ako naman ang malalagot sa mga magulang mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Iisipin nila na pinabayaan kita rito. Hanggat dito ka nakatira sa akin, kargo kita. Kaya may panalagutan ako kapag napahamak ka. Kasi Lola, natcha-challenge ako eh. Kung ano man yung pumapatay na yun eh. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yon, Esteban. Hayaan mo nang si Kapitan ang gumawa ng paraan para alamin yon at mahuli. Dahil obligasyon niya yon. Samantala, minsan pa ay muling nagtungo si Kapitan sa bahay ni Lola SP. Buti na lamang at wala ang mga apo niya nang magbalik doon si Kapitan. Alam ko na sa dyanyo rito, Kapitan. Hindi naman siguro kaila sa inyo ang kumalat na balita. Kapitan Rustico, didiretsahin na kita. Hindi ako yon. Wala akong masamang ginagawa. At kailanman, hindi ko kaya gawin ang ganon. Pero sabi nila, isang aswang lang ang maaaring gumawa ng ganon. Dahil talagang ubos ang dugo ng bangkay ng lalaking natagpuan malapit sa ilog. Para hindi niyo ako pagdudahan, Kapitan, may question ako sa inyo para matigil na ang pagdududa mo. Anong ibig niyong sabihin? Tuwing gabi, pupunta ako sa barangay. Ikukulog mo ko doon. Kapag may namatay uli na taga rito, at ganun din yung nangyari, mapapatunayan ko sa inyo na wala akong kinalaman sa mga patayan dito sa ating baryo. Napaisip si Kapitan Rustico sa suwestyon ni Lola SP. Sa isang banda ay mainam din yun para matigil na rin ang pagdududa niya. Sige Lola SP, payag ako sa ibig mo. Huwag kayong mag-alala. Simula bukas, pagdating ng gabi, pupunta ako sa barangay at doon magpapalipas ng gabi. Paano kung magtanong ang mga apo nyo? Ako na ang bahala ron. Gagawa na lamang ako ng dahilan para hindi sila magtanong pa. Hanggang sa umalis na si Kapitan, inaasahan niya sa mga susunod na araw ay hindi sisira si Lola SP sa kanyang ipinangako. Buo naman ang loob ng matandang babae sa kanyang sinabi dahil ang ibig niya ay matapos na ang mga pagdududa sa kanya. Nang mga pagkakataong yun ay nasa kakahuyan sina Dino at Steve. Ngayon ang pagkakataon para pasyalan ng dalawa ang babaeng nakita nila. Nagpumilit kasi si Steve at sinamahan ito ni Dino. Sarado ang kubo nang dumating sila. Tao po! Tao po! Mang-aabala lang po kami! Tao po! Ngunit walang sumasagot. Inulit ang pagtawag, pero si Steve na yun. Pero wala pa ring sumasagot. Anak ng, wrong timing yata tayo, Dino ah. Baka umalis siya. Walang sumasagot eh. Ano ba yan? Baka may balat ka sa puwet, pinsan. Aalis na sana ang dalawa, kaya tumalikod na sila nang makarinig sila ng boses ng isang babae. Kung ba ang hinahanap nyo? Halos sabay na napalingon ang magpinsan dahil sa kanilang narinig. Umaliwalas ang mukha ni Dino nang makita ang babae. Malaki ang ngiti ng bata, subalit napalunok naman si Steve at nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng hanap nila. Ano nangyari sa inyong dalawa? Pareho kayong natulala. Ako nga ba ang hanap nyo? Oo miss, ikaw nga. Halos hindi pa rin makapagsalita si Steve. Titig na titig siya sa babae dahil pakiramdam ni Steve ay umiinit ang kanyang katawan. Basang-basa kasi ang babae na tila galing ito sa paliligo sa ilog na malapit lang sa kubong tirahan. Manipis ang suot na kamison at hakab na hakab sa katawan ang suot na halos dumikit sa katawan dahil basang-basa yun. Kaya naman, umagaw sa atensyon ni Steve
ang kaakit-akit na hubog ng katawan nito mula sa dibdib hanggan sa balakang. Dagdag pa ang maamong muka na tila ba isang manika. Kaya sino bang lalaki ang hindi maaakit sa kagandahang naroon sa kanyang harapan? Pinsan, ano ka ba? Kurap-kurap din kapag may time. Kanina ka pa nakatitig dito kay Miss Maganda eh. Ano kasi, Kwan? Miss, pasensya ka na sa abala. Gusto lang naming makipagkaibigan. Okay lang. Masaya nga ako dahil pinuntahan niyo pa ako rito para lang sabihin na makikipagkaibigan kayo. Salamat sa inyo Yun kasi ang wala pa ako, mga kaibigan. Bago lang kasi ako dito sa Barrio Masantol. Siya nga pala, ako si Aurora. Wow, ang gandang pangalan naman. Kapangalan ng teacher ko. Ako naman si Dino. Lumapit si Dino kay Aurora at nakipagkamay. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa labi ng dalaga habang nakikipagkamay kay Dino. Aurora, siya naman ang pinsan ko na nung nakaraang araw kapag gustong makilala. Aurora, Steve ang pangalan niya. Kumusta ka, Steve? Nakatitig lang si Steve kay Aurora. Iniabot na ng dalaga ang kamay kay Steve, pero hindi yun napansin ng binata na nakatitig pa rin sa muka ng dalaga. Pinsan, ano ka ba? Huwag mo namang hiyain si Miss Aurora Shake hands daw kayo. Ha? Ay, nako. Sorry. Hindi ko napansin eh. Paano? Kung saan ka kasi nakatingin? Ikaw talaga pinsan Masyado kang pahalata eh. Ano ka ba, Dino? Kung ano naman sinasabi mo eh. Nakakahiya naman kay Aurora. O baka naman nag-aaway na kayo niyan Sige, natutuwa akong makilala kayo. Steve, Dino. Kami rin, Aurora. Sobrang saya ko na makilala ka rin namin. Paano? Mula ngayon? Magkaibigan na tayo, Oo naman. Pasensya na kayo, Hindi ko kayo maiimbitahan na pumasok sa bahay. Kasi, kailangan ko pang magbihis eh. Kagagaling ko lang kasi sa pagligo sa ilog. Saka, wala rin ako maialok sa inyong pagkain. Hindi pa kasi ako nakakapagluto. Ay, sayang naman. Gutom pa naman ako. Pinsan, ikaw talaga ang kapal mo. Miss Aurora, pasensya ka na sa pinsan ko Ano ka ba, pinsang Steve? Joke lang yun. Masyado ka namang mapaniwalain eh. Alam nyo, nakakatuwa kayong dalawa. Mukhang mag-i-enjoy akong kasama kayo. Ibig bang sabihin maaari kaming pumunta na madalas dito sa kubo mo, Aurora? Oo naman. Kung wala kayong ginagawa, pwede nyo akong pasyalan dito. Tila may kumislap sa mga mata ni Steve sa sinabing yun ng dalaga. Ibig lang sabihin, maaari siyang pumasyal anumang oras. Pumasok na ng kubo si Aurora. Nakasunod pa rin ang mga mata ni Steve. At napansin naman yun ni Dino. Huy, pinsan! Baka naman mamaya matunaw na siya sa tingin mo. Hinay-hinay lang Baka mamaya kung ano nang ginagawa mo sa kanya dyan sa utak mo Ikaw talaga pinsan Ang bata-bata mo pa. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Sus, kunwari ka pa Tara na ngang umuwi. At baka nag-aalala na sa atin si Lola SP. Umalis na ang magpinsan. Iniwan na nila ang kubo ni Aurora. Pero habang naglalakad, ay isang bagay ang nasa isip ni Steve. Babalikan niya ang dalaga dahil hindi niya maaaring dayain ang kanyang nararamdaman. Humahanga siya rito at iba ang dating sa kanya ng taglay nitong kagandahan. Tila batubalani yun na humihigop sa kanya. Galit si Lola SP nang dumating ang magpinsan. Pambihira kayo. Saan ba kayo naggaling na dalawa? Pinag-alala niyo ako mga damuho kayo. Lola, dyan lang po sa tabi-tabi. Anong yan lang sa tabi-tabi ang pinagsasasabi mo? Lola, relax lang po. Galing po kami ni pinsan dun sa may kubo na malapit po dun sa ilog. Dun po sa babaeng nakita po namin. Bumalik po kami dun, Lola, para po makipagkaibigan. Ayon, kung ano-anong kalokohan pala ginagawa yung dalawa. Lola, hindi po yung kalokohan.
Nakikipagkaibigan lang po kami ni Dino doon sa babae. Oo nga naman po, Lola. Ang bait-bait nga po ni Aurora eh. At natutuwa po siya dahil meron na daw po siya mga bagong kaibigan. Aurora pala ang pangalan niya. Opo, Lola. At bago lang din po siya dito sa baryo natin. Malamang po, kamag-anak po ng dati pong may-ari ng kubo. Kasi doon po siya nakatira eh. Hindi niyo ba naitanong? Hindi na po, Lola eh. Pero mukha naman po siya mabait. At saksakan pa po ng ganda. Basta, yung nasabi ko na sa'yo, Esteban ha, tatandaan mo yon. Ayokong may gagawin kang kalokohan dito. Ayokong bibigyan mo ko ng kahihiyan. Minsan pa ay muling ipinaalala ni Lola SP kay Steve na kailangan magpapakabait ito habang nakatira sa kanya. Ngumiti lamang ang binata at nag-thumbs up pa sa kanyang lola. Sumapit ang gabi, nagpaalam ang matandang babae sa kanyang dalawang apo. Kami muna ni Pinsan ang bahala dito sa bahay, Lola SP. Oo, Dino. Dahil may pupuntahan labang ako. Magdamag ako ron at bukas na ng umaga ako uuwi. Saan po kayo pupunta, Lola? Ay nako, wag na kayo maraming tanong. Basta kayo na lamang muna ang bahala dito sa bahay natin, hane. Ang labo niyo naman po, Lola. Ba't ayaw niyo pong sabihin kung saan po kayo pupunta? Paano po kung may biglang humanap sa inyo? Ano pong sasabihin namin? Sige na nga, sasabihin ko na. Doon muna ako sa barangay magpapalipas ng gabi. Meron kasing may sakit na dadalhin doon at kailangan gamutin ko siya. Nakiusap sa akin si Kapitan na doon na muna ako. Aba, siyempre pumayag ako kasi nga, yun naman talaga ang trabaho ko, hindi ba? Yun naman pala eh. Gusto niyo pang ilihim sa amin. Eh di ayos na po, Lola. Eh di ayos na tayo. Hindi na kayo mag-uusisa pa. Hindi na po, Lola. Sige po. Kami na po ni Pinsan ang bahala dito sa bahay. Naghanda na si Lola SP. Kinuha na ang kanyang alampay upang magtungo na sa barangay. Alam niyang naghihintay na rin doon si Kapitan Rustico, gaya ng kanilang napag-usapan. Ilang gabi siyang magpapalipas sa loob ng barangay upang patunayan sa kapitan na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari sa nakalipas na araw. Umalis na si Lola SP sa bahay. Wari namang ikinatuwa ni Steve na wala roon ang kanyang lola. Aba, teka. Pinsan Steve. Para yatang masaya ka pa na wala ngayong gabi si Lola. Mamaya niyan eh, may dumating ditong aswang. Sige ka. Eh di tayo ang harap sa aswang. Bakit? Naduduwag ka ba? Hindi naman. Kaya lang, may mutya kasi si Lola SP. Ano? Anong klaseng mutya? Basta meron siya. At sabi niya sa akin ay pangontra yun sa mga kampo ng kadiliman na pumapatay, gaya ng mga aswang. Naniwala ka naman. Oo naman. Ano ka ba, pinsan? Totoo ang sinasabi ni Lola. Kasi nga, matagal ko na siyang kasama, di ba? Kaya naniniwala ako sa kanya. Saka dahil doon, takot din ng aswang na pumunta dito sa bahay namin. Basta ako, magiging malaya habang wala si Lola SP. Sabi ko na nga, Bi, may binabalak ka, no? Kaya masaya ka na wala si Lola. Pinsan, ibig lang sabihin nun, walang magkokontrabida sa gagawin ko. Kasi wala si Lola. Bakit? Ano bang gagawin mo? Eh di, aakit ako ng ligaw kay Aurora. At ngayong gabi yun. Ano? Sigurado ka ba, Steve? Di ba bali-balita na may aswang na umaatake at pumapatay? Una nga yung kalabaw, tapos sumunod. Tao na yung pinatay niya eh. Hindi naman ako magtatagal doon kay Aurora eh. Saglit lang ako. Gusto ko lang siya makakwentuhan. Ay nako, bahala ka na nga. Basta ako ayokong sumama sa'yo, pinsan. Dito lang muna ako sa bahay. Saka parang hindi rin maganda ang pakiramdam ko eh. Para ako nahihilo at kumakati ang buong katawan ko. Tamad ka kasing maligo, kaya kinakati ka. Uy, hindi no. Araw-araw kaya ako naliligo. Kaya lang, napapadalas talaga ang pagkati. Tapos parang hinahalukay ang loob ng tiyan ko. Bukas sabihin mo na lang kay Lola SP yan para matawas ka niya. Baka kung ano lang yan eh. Basta ako, sige na, aalis na muna ako. Sure ka ba talaga dyan, pinsan? Oo, sure na ako.
Ngayong gabi aakit ako ng ligaw kay Aurora. Saka para makalimutan ko na rin yung jowa ko na nakit sa akin. Dapat humanap na kagad ako ng kapalit niya. Wala namang magagawa si Dino para pigilan ang pinsan, kaya hinayaan niya na lang ito. Samantala, ikinulong na ni Kapitan Rustico sa isang kwarto sa loob ng barangay si Lola SP. Walang ibang nakakaalam ng tungkol sa naging kasunduan nila. Si Steve naman ng mga sandaling yun ay nakarating na sa kubo ni Aurora. Sandali! Bakit ganitong oras ka pumunta, Steve? Gabing-gabi na. Para hindi ko na maabala ang iba mo pang gagawin. Dahil kapag gabi na, oras na yun ng pahinga, di ba? Hindi lang kasi ako sanay na may dumadalaw sa akin kapag gabi. Asan nga pala si Dino? Naiwan dun sa bahay. Masama ang pakiramdam eh. Kaya dun na lang daw siya. Ano nga palang sadya mo rito? Di ba ang sabi ko nga sa'yo? Gusto kong mas makilala ka pa, Aurora. Okay lang ba yun sa'yo? Wala namang problema sa akin. Sabi ko nga, pwedeng-pwede niyo ako maging kaibigan. Kaibigan lang? Bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa pagiging magkaibigan? Napangiti na lamang si Steve. Ang ngiting pinakawalan ng binata ay naunawaan naman ni Aurora. Batid niyang higit pa sa pagiging magkaibigan lang ang nais nito. Naging bukas sa kanilang pag-uusap si Aurora. Sinabi nito na galing siya sa malayong probinsya at piniling manirahan sa baryo Masantol. Ayon sa dalaga, ay pinatay ang kanyang mga magulang dahil sa gusot sa lupa. Umalis siya sa kanilang lugar upang umiwas na lamang sa gulo, lalo na't hindi niya tiyak ang kanyang kaligtasan dahil maging buhay niya ay malalagay na rin sa panganib. Ang mga sinabi naman ni Steve ay kung ano rin ang katotohanan. Yun ay ang nais niyang makalimot sa sakit na dulot ng pagkabigo. Ilang oras din silang nagkwentuhan nang makita ni Steve na panay na ang hikab ni Aurora habang magkausap sila, ay nagpasya na ang binata na umuwi na para makapagpahinga na rin ang dalaga. Naglalakad siya papauwi nang maramdaman niya na tila may sumusunod sa kanya. Ang unang naisip ni Steve ay ang aswang na napapabalitang umaatake at pumapatay. Kaya agad niyang kinapa sa kanyang bewang ang isang balisong. Dala niya yon at matagal niya nang gamit kahit noong naroon pa siya sa kanilang lugar. Proteksyon niya yon sa kung anuman o sino mang gagawa sa kanya ng masama. Nawala ang nararamdaman niyang sumusunod sa kanya nang hawakan niya ang balisong, kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Napatigil siya sa paglalakad at bigla niyang naisip na baka sigaw yun ni Aurora. Kaya naman, nagmamadali siyang tumakbo pabalik ng kubo. Hanggang napansin niya ang isang anino na tumatakbo. Hindi niya na makita ang itsura nito, pero nagmamadali itong tumakbo papunta sa madilim na lugar, patungo sa may ilog. Sa kanya napansin ang isang bagay na tila nakahandusay sa may kabilang bahagi ng madamong lugar. Sinipat-sipat niya yon, bahagyang nagbibigay naman ng liwanag ang buwan, kaya kahit papano ay naaaninag niya kung ano ang nasa may madamong lugar. Sindak ang naramdaman ni Steve. Kinilabutan din siya nang malamang tao ang nakahandusay na yon. Agad niyang naisip si Aurora, kaya sa halip na lapitan ang nakita niyang nakahandusay, ay patakbo siyang nagtungo sa kubo upang alamin kung naroon ba ang dalaga. Tumawag siya na may pagmamadali at nakita niyang lumabas ng kubo ang dalaga. May pagtataka naman sa muka ni Aurora. Bakit, Steve? Ano nangyari sa'yo? Ay nako, salamat naman at ligtas ka, Aurora. Bakit nga? Ano bang nakita mo? Narinig mo ba yung sigaw kanina? May sumigaw na babae. Hindi ko narinig yun, Steve. Agad kasi ako nakatulog pag alis mo eh. Nagising na lang ako sa tawag mo. Bakit ba? Ano ba yung babaeng sinasabi mo? Ano kasi, Aurora? May nakita akong patay na babae. Dun, sa may damuhan. Tapos, may nakita akong anino na tumakbo. Malamang siya may kagagawan. Kaya lang biglang nawala.
Kaya hindi ko na nakita ang itsura niya. Nakakatakot na nga pala talaga sa lugar na to. Nabalitaan ko na rin ang tungkol dyan. Aurora, mag-iingat ka at huwag kang lalabas ng kubo. Oo, Steve. Ikaw din. Mag-ingat ka. Nang matiyak ni Steve na ligtas na si Aurora, ay tuloy-tuloy na itong umuwi. Umiwas na siya sa lugar kung saan naroon ang biktima ng nilalang na nakita niyang tumakbo at nawala sa kadiliman. Kaya tiyak niyang bukas na bukas ay magiging isa na namang malaking balita yon. Pero mas pipiliin niyang manahimik na lamang. Ayaw niyang masangkot pa sa mga nangyari ng gabing yon. Tulog na ang batang si Dino nang makauwi si Steve. Pero siya, na gusto na rin sanang matulog, ay hindi dalawin ng antok. Hindi maalis sa isip niya ang mga nangyari ng gabing yon. Posibleng yon ang pumatay sa kalabaw at maging sa lalaking natagpuan na sa idang dugo nung mga nakaraang araw. Sa gabing yun nga ay may bagong biktima. Pero ang naisip ni Steve, ano nga kaya ang nilalang na yon? Aswang nga ba o iba pang nilalang mula sa kadiliman? Kinabukasan ay maagang nagtungo si Kapitan Rustico sa barangay. Naroon si Lola SP sa loob at nakakadena pa ang mga paa. Yun ang ginawa ng kapitan upang matiyak na wala ngang kinalaman ang matandang babae sa nangyayaring pagpatay sa kanilang lugar. May permiso ni Lola SP ang pagkadena sa kanya ni Kapitan, kaya walang problema doon. Salamat naman at maaga kayo nagpunta dito, Kapitan, para makauwi na rin ako sa amin. Tahimik si Kapitan na inalis ang kadena sa paa ng matanda. Sa mahina at mahinahong tinig ay nagsalita ang Kapitan. Patawarin mo ko, Lola SP. Nagkamali ako ng hinala. Anong ibig mo sabihin, Kapitan Rustico? Bago ako nagpunta dito, may nagtungo sa bahay. At sinabi nga na may biktima na naman ng halimaw. Isang matandang babae naman ngayon. At gaya rin ng nauna nangyari, butot balat din at sa idang dugo. Sobra na ang kasama ang ginagawa niya. Ayaw niya talagang tumigil. Tama kayo. Talaga napasok na ng kampo ng kadiliman ng Baryo Masantol. Alam kong hindi po kayo yun, Lola SP. Kaya mapapanatag na rin ang isip ko, Kapitan. At huwag kang mag-alala. Handa akong tumulong sa inyo. May magagawa po ba kayo para alamin at papanagutin ang pumapatay? Hindi ako nangangako, Kapitan Rustico. Pero handa akong subukan ang magagawa ko. Salamat po, Lola SP. Malaking bagay po yun para mawala ang takot ng mga taga rito sa baryo. Umuwi na si Lola SP na wala ng pangamba sa kanyang puso dahil napatunayan niya kay Kapitan na wala siyang kinalaman sa mga nangyaring lagim sa baryo. Subalit naroon pa rin ang pag-aalala ng matandang babae dahil maaaring isa kina Dino at Steve ay pwedeng maging biktima. Kaya nga sinabi niyang handa siyang tumulong sa anumang pinaplano ng Kapitan para puksain ang nilalang na naghahasik ng lagim sa baryo Masantol. Tulog pa ang dalawang apo nang dumating ng bahay si Lola SP dahil maaga pa. Hindi niya muna ginising ang mga ito. Naganda na lang siya ng kanilang magiging pagkain. Pagkatapos makapagluto ay ginising na niya sina Steve at Dino upang sabayan siya sa pagkain ng almusal. Nang makatapos kumain ay napansin ni Lola SP ang pagiging tahimik ni Steve. Esteban, may problema ba, iho? Parang wala ka yatang kibo ngayon. Wala po, Lola. Hindi ako naniniwala. Hindi ka dating ganyan. Kaya kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong meron kang iniisip. Lola, alam ko po kung anong iniisip ni Pinsan. Yung babaeng nakita po namin dun sa may ilog, si Aurora po. Nagpunta po kasi siya dun kagabi. Dino, ano ka ba? Pinsan talaga oh. Gusto ko pang itago kay Lola eh. Mas maiging alam niya. Nagpunta ka kagabi ron? Ano bang ginawa mo ron, Jasky, kang bata ka? La, sabi po ni Pinsan, mandiligaw daw siya. Ewan ko lang kung sinagot na siya. Hindi ko nga po alam kung anong oras siyang umuwi. Kasi po, nakatulog na po ako sa paghihintay sa kanya.
Sa ginawa mong yan, inilagay mo ang sarili mo sa panganib. Palibasa kagigising nyo lang, kaya hindi nyo alam ang balita. Bakit la? Ano pong balita? May natagpuan na namang patay at katulad din ng mga nauna ang paraan at naging kondisyon ng biktima. Hindi na napigil pa ni Steve ang sarili, kaya kusa niya nang sinabi ang kanyang nalalaman. Lola, ang totoo po niyan eh. Nakita ko po siya kagabi. Ano sabi mo? Nakita mo yung pumatay doon sa babae? Opo, Lola. Pero hindi ko po namukhaan eh. Madilim po kasi. Swerte mo pa rin, pinsan. Kasi nga hindi ka inatake. Kundi, kwento ka na lamang sana ngayon. Pambihira na yan. Kaya pala habang nasa barangay ako kagabi, hindi ako mapalagay. Yung pala'y wala ka rito sa bahay. Buti na lang, hindi na ako babalik doon. Tapos na yung naging usapan namin ni Kapitan. Teka, pinsan. Kung malapit dun sa bahay ni Aurora yung sinabi mong nakita mong pumatay, delikado siya sa halimaw na yun. Yun na nga pinsan eh. Kaya iniisip ko kung paano ko siya matutulungan. Baka kasi sa susunod, siya na mabalitaan natin na inatake ng halimaw. Delikado nga siya. Lalo na kung nag-iisa lamang ang babaeng yon sa kubo niya. Dahil nag-aalala si Steve sa kaligtasan ni Aurora, kaya nagbalik siya sa tirahan ng dalaga at kasama na niya si Dino. May suwestyon si Steve sa dalaga. Mas maiging umalis ka na muna dito sa kubo, Aurora. Humanap ka ng ibang matutuluyan. Oo nga naman, Aurora. Kasi baka may mangyaring masama sa'yo dito eh. Salamat sa pag-aalala nyo. Pero ayos lang ako dito. Hindi ka okay dito, Aurora. Alam mo naman yung mga nangyari, di ba? Wala yun. Huwag niyong isipin yun. Baka kasi mapahamak ka eh. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Wow! Ang sweet naman ni Pinsan. Nakakakilig. Ayan tuloy oh. Tignan nyo, gumagapag na mga langgam papalapit sa kinatatayuan nyo. Naku po! Aray! Kinagat na yata ako! Aray! Ang sakit mga gat ng langgam! Hoy, Dino! Huwag kang OA dyan. Panira ka eh. Nakakatuwa talaga yung pinsan mo, Steve. Pasensya ka na sa kanya. Makulit talaga yan eh. Wala yun. Natutuwa nga ako eh. Parang ang saya niyang kasama. Kaya kapag akong kasama mo, Aurora, tsak, happy ang buhay mo. Oh, ikaw talaga pinsan ha. Gusto mo pa yatang manulot eh. Akin lang si Aurora, no? Anong sabi mo, Steve? Ha? Kwan. Oo, wala yun. Kalimutan mo na. Huwag mong intindihin yun. Hindi pa tayo ha. Saka, hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh. Kung manligaw ako, Aurora, may pag-asa ba? Naku po, dumiskarte na nga si Cupido. Parang kailangan na yata akong sumibat nito para makapag-usap kayo ng maayos. Wag, Dino. Okay lang na nandito ka. Sorry, pinsan ah. Gusto ni Aurora na nandito ako eh. Paano ba yan? Siguro, wala siyang tiwala sa karakas mo. Ano ka ba? Matino to, it's no? At hindi ko gagawa ng masama si Aurora. Sabi ko nga, mamahalin ko siya. Ang bilis mo naman, Steve. Pwede bang pag-isipan ko muna yung mga sinasabi mo? Oo ba? Ikaw ang bahala. Pero sana, wag mo naman patagalin. Mga 1 hour pwede na. Ayos na ba yun, pinsan? Napangiti na lamang si Aurora. Lalo namang nadagdagan ang paghanga ni Steve sa dalaga dahil nakita niya ang dimple sa pisngi nito. Kakaiba talaga ang taglay na ganda ni Aurora. Yun nga lang, hindi na kumbinsi ni Steve ang dalaga upang umalis sa kubo at lumipat sa ibang lugar. Samantala, lumipas pa ang ilang araw. Walang nabalita na namatay o inatake ng kung anong halimaw. Kaya medyo nabawasan ang pag-aalala ng mga taga-baryo Masantol. Maging si Kapitan ay nakahinga na rin ng maluwag. Umasa na hindi na mauulit ang hindi magandang balita dahil magiging malaking problema niya kung magpapatuloy ang hindi magandang pangyayari sa baryo na kanyang nasasakupan. Sa bahay naman ni na Lola SP ng gabing yon, hindi makatulog si Dino. Napansin ni Lola SP na hindi mapalagay ang bata.
Ayaw din dalawin ng antok ang matandang babae, kaya nilapitan niya si Dino na nasa may pinto ng bahay at doon nakatambay. Hindi mo na dapat binuksan pa ang pinto, Apo. Baka mamaya dyan may kung anong biglang sumulpot dyan mula sa dilim. Ang init-init po kasi ng pakiramdam ko, Lola SP. Para bang dinadarang po ako sa apoy. Ang pinsan mo, nasaan? Tulog na tulog nga po eh. Buti pa siya. Kanina pa ang sarap ng tulog. Pero ako po, nahihirapan po talaga ako makatulog. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko, Lola. Bakit po kaya ganun? Bukod po sa ang init-init po ng pakiramdam ko, para din pong may humahalukay po sa tiyan ko at may makati po sa balat ko. Hindi ba malapit na ang kaarawan mo, Apo? Opo, Lola. Magte-12 years old na po ako. Kaya hindi nakapagtataka ang mga nararamdaman mo. Huminga ng malalim ang matandang babae. May pagtataka na nakatingin si Dino sa kanyang lola. Bakit po, Lola? Ano po bang meron? Ba't niyo po nasabi sa akin na hindi dapat ipagtaka yung nangyayari sa akin? Hindi ko alam, Apo, kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Kaya lang, ito na ang tamang panahon para maintindihan mo ang lahat. Dahil wala akong magagawa para pigilan ang nakatadhana. Teka, ano po ba yun, Lola? Kinakabahan tuloy po ako sa inyo eh. Makinig kang mabuti. Ang totoo, Apo, dahil sa lahing kinabibilangan natin kung bakit may kakaiba kang nararamdaman. Dahil sa pagiging bahagi natin sa lahi ng aswang. Ha? Ano pong sabi niyo, Lola? Galing po tayo sa lahi ng aswang? Aba ka, Apo, at hindi na mapipigilan sa darating mong kaarawan ay magiging ganap ka ng aswang. May kakayahang magbago ang anyo para maging isang aswang tiktik. Maaari kang mag-anyong ibon na mamiminsala at gumawa ng masama. Ayoko po, Lola SP. Ayoko pong gumawa ng masama. Nauunawaan kita, Apo, dahil pinalaki kita na isang mabuting bata. Hindi ka nananakit o gumagawa ng kahit na anong kasamaan. Paano po, Lola? Kung dahil po sa pagiging aswang tiktik ko, ay hindi ko magawang kontrolin ang sarili ko. Napaghandaan ko na yun, Apo, kaya wala kang dapat na ikatakot at ikabahala. Mula sa lagayan ng damit ni Dino ay isang maliit na kahungyari sa kahoy ang kinuha roon ni Lola SP. Yun ang mutya na palawit sa isang kwintas. Ibinigay yun ng matandang babae sa kanyang apo. Lola SP, ano po ang kwintas na to? Nasa palawit ng kwintas ang pangil ng puting busag. Isang pusag gubat yun na nakuha na ng lolo mo ng mutya. Yan ang pumipigil sa atin para hindi maghari sa puso natin ang pagiging aswang. Kinokontrol lang mutya ang hila ng kasamaan. Kaya kailangan isuot mo yan palagi, Apo, upang hindi magtagumpay sa kalooban mo ang gawain ng isang pagiging aswang. Ibig sabihin, dahil po dito hindi na po ako magiging aswang? Hindi na po ako magbabago ng anyo, Lola SP? Nasa sa iyo, Apo. Kung gugustuhin mo maging aswang, ay maaari naman. Yun nga lang, mapipigilan ng mutya ang gawaing masama. Subalit kung ang gagawin mo ay para sa kabutihan at makatulong sa ibang tao, malaya kang magagawa yon at tutulungan ka pa ng mutya. Ayos naman po pala, Lola eh. Kayo po pala, Lola. Bakit ni minsan hindi ko po kayo nakita na naging aswang na tiktik? Pinipigilan ko at sarili ko, Apo. O kaya naman ay nagtatago ako. Ayokong may makakita sa akin dahil maaaring saktan ako o kaya ay patayin ako ng mga tao. Saka hindi nila tayo maiintindihan. Kung sa bagay, kahit po wala tayong ginagawang masama at makita lang nila ang pagiging aswang natin, tsak po, iisipin po nila kagad na masama po tayo. Ganun na nga, Apo. Kaya ang tanging maibibiling ko lamang sa iyo, yamang hindi na mapipigilan ang pagbabago mo ng pagkatao sa pagsapit mo sa edad ng 12.
dapat maging maingat ka. Lalo na ang makita ka ng mga kababaryo natin. Opo, Lola SP. Tatandaan ko po ang lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Nakahinga ng maluwag si Lola SP dahil sa wakas ay nasabi na rin niya sa kanyang apo ang lihim na matagal niya nang itinatago at naintindihan siya nito. Tapos na ang kanilang pag-uusap ni Dino nang lumapit sa kanila si Steve. Kagigising lang ng binata. Anong meron, Lola SP, Dino? Parang nagkaroon yata kayo ng conference May sinabi lang sa akin si Lola, pinsan. May narinig ka ba sa mga pinag-usapan namin ni Dino? Wala po, Lola. Kaya nga tatanungin ko sana kayo kasi parang seryosong-seryoso naman po yata ang pinag-uusapan nyo. Hindi naman. May mga tinuro lang ako sa pinsan mo. Pinagsabihan ko rin siya, lalo na't magdo-12 anyos na siya sa susunod na linggo. Oo nga, pinsan. Marami lang pinangaral sa akin si Lola. Uy, magdo-12 ka na pala, pinsan Dapat mabinyagan ka na. Anong binyag? Ay, Lola, oo nga pala. Nabinyagan na po ba ako sa simbahan? Kasi po, wala po akong ninong at ninang Apo, hindi ka nabinyagan sa simbahan. Kasi Kuwan. Agad na nahulaan ni Dino ang ibig tukuyin ng matandang babae. Naisip niya na aswang nga pala sila at maaaring hindi mainam ang idudulot nun sa kanila. Gets ko na po, Lola. Dino, hindi binyagan sa simbahan ang tinutukoy ko, ano ka ba? Kundi yung binyagan na tsuk, yung may pinuputol o kaya ginugupit. Gets ko na din yon, pinsan. Ayoko pa, masakit yun Saka na lang. Oo nga naman, Teban. Ba't ba minamadali mo si Dino? Hayaan mo muna siya. Ikaw siguro ang dapat mabinyagan dahil may nakukursuladahan ka na. Bakit po, Lola? Hindi pa rin po ba nabibinyagan si pinsan? Ano ba yan, pinsan? Nandiligaw ka na. Hindi ka pa pala nabibinyagan. Nakakapote ka pa pala. Hindi, uy. Grabe naman to si Lola SP, Sinisiraan pa ako dito kay pinsan Dino Natawa na lamang ang matandang babae. Nasa ganung pag-uusap at biruan ang tatlo nang may maramdaman silang tila ingay sa labas ng kanilang kubo. Napakunot ang noo ni Steve dahil pamilyar sa kanya ang ingay na yon. Katulad yun nung ingay na kanyang narinig nang makita niyang tumatakbo ang nilalang na nambiktima ng isang babae malapit sa kubo ni Aurora. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Steve. Nagtaka naman si Lola SP at Dino. Bakit, Teban? Ano bang meron? May naramdaman po si pinsan, Lola. Sinundan ng dalawa si Steve hanggang sa pinto ng bahay. May tinatanaw ito sa madilim na bahagi ng kasukalan. Wala na siya. Hindi ko na inabutan. Ang bilis niyan tumakbo. Teka, ano ba yung nakita mo, pinsan? May nakita ka nga ba kanina, Teban? Lola, nagpunta siya rito. Yung nilalang na lang bibiktima. Siya'y nakita ko sa may ilog malapit sa kubo ni Aurora. Siguro, gusto niya tayong isunod kaya lamang parang may kinakatakutan siya at nagmamadaling umalis. Nagkatinginan ang maglolang SP at Dino. Halos iisa lang ang pumasok sa isipan ng dalawa ng pagkakataong yun. Marahil, ang mutya na taglay ni Dino, yun ang iniiwasan ng nilalang na yun. May masamang epekto yun sa halimaw na gumagala. Hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Dino. Walang espesyal na nangyari dahil nakasanayan na ni na Lola SP at Dino ang hindi maganda kundi palilipasin na lamang ang araw. Hindi naman pumayag si Steve. Gusto niya kahit paano ay magkaroon ng konting selebrasyon sa kaarawan ng kanyang pinsan. Kaya bumili siya ng konting maluluto ni Lola SP upang maihanda sa kaarawan ni Dino. Inimbita ng bata ang kanyang matalik na kaibigan na si Jojo. Wow! Ayos, Dino! Ngayon lang ako makakatikim ng handa mo At may pansit pa. Pampahaba talaga ng buhay. Natural, ngayon lang talaga. Kasi, ngayon lang naman kami naganda Uy, Dino. Salamat sa pag-imbita mo sa akin Sige,
Salamat din sa pagpunta mo. Kumain ka lang ng kumain. Ikaw lang naman ang bisita ko eh. Alam mo, nagtatampo na ako sa'yo, best friend. Paano? Hindi na kita nakakasama sa mga lakad. May sarili ka na kasing lakad palagi eh. Pasensya ka na, Jojo ah. Si Pinsan kasi ang madalas kong kasama ngayon eh. Kasi wala din siyang ibang kakilala dito sa baryo natin. Pero hayaan mo, para hindi ka na naiinip, kapag may lakad kami, isasama ka na lang namin. Uy! Ayos yan, para makabanding ko na rin ang pinsan mo. Ay, siya nga pala. Alam mo na ba yung babaeng nakatira sa may ilog? Oo, kilala ko yun. Si Aurora. Tama, Aurora nga ang pangalan nun. Kaibigan namin yun ni Pinsang Steve. Kursulada nga niya yun eh. Ano? Type ng pinsan mo? Naku po! Bakit? Ano bang meron? Maganda naman yun ah. Tapos mabait pa. Kasi nga, may nakapagsabi na may tinatagong lihim daw ang babae yun. Kaya dito tumuloy sa baryo Masantol. Tsaka di mo ba nababalitaan? Mula nang dumating dito yun, ang sabi ng mga naririnig kong marites na kapitbahay ko, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari mula nang dumating siya. Uy, grabe ka naman Jojo. Para mo na rin sinabi na may kinalaman si Aurora doon. Ewan ko pero sabi ng ibang taga rito sa atin, dapat iwasan daw ang babae yun. Tsaka, humahanap na sila ng dahilan para iniklamo siya. At nang mapaalis na dito sa baryo natin. Kasi nga, kamalasan daw ang dala niya rito sa ating baryo. Ang tungkol sa mga sinabi ni Jojo kay Dino ay agad na sinabi ng bata sa kanyang pinsan. Gusto mong paniwalaan ko yung mga sinasabi sa'yo ng kaibigan mo si Jojo? Wala akong sinabi na paniwalaan natin, Pinsan. Pero siguro, dapat mag-ready tayo. Bakit nga? Paano kung totoo yung sinabi niya? Imposible yan. Nakita mo naman siguro yung itsura ni Aurora, di ba? Di ba ang ganda-ganda niya? Mukha nga siyang anghel eh. Kapag maganda, hindi na masama, ganun ba yun? Hindi na rin pwedeng maging impacta? Ikaw talaga, pinsan oh. Ang sama ng tabas ng dila mo ah. Nagtatanong lang ako sa'yo, Pinsan. Basta yan si Aurora. Hindi siya gaya ng iniisip mo. Subalit ng sumunod na araw ay ginulantang at nabulabog ang buong baryo Masantol dahil sa isang pumutok na balita. Nalaman na kung anong klaseng nilalang ang pumapatay at sumisipsip ng dugo ng kanyang biktima. Kalat na kalat ang balitang yon sa buong baryo. Totoo po at sinasabi niyo, Kapitan. Oo, Lola SP. Ang sabi na nakakita ay isang babaeng linta daw. Nakita niya na umahon yun mula sa ilog. Itim na itim daw ang buong katawan, gaya ng linta. Tapos may mahabang buhok. May matulis at mahabang dila na siyang ginagamit upang sumipsip ng dugo ng kanyang biktima. Nakakatakot pala kung ganon. Meron pala ganong klaseng nilalang dito sa baryo natin. Nakakagulat talaga kung paano nagkaroon ng ganong halimaw dito sa baryo natin. Ibig sabihin, hindi isang aswang ang nagdadala ng lagim dito sa ating baryo. Hindi kaya kauri din siya ng isang aswang? Iba siya sa mga aswang, Kapitan Rustico. Ang inaalala ko ngayon, paano mapupuksa ang halimaw na yun? At sino pwedeng pumatay sa kanya? Kung ilalapit sa mga pulis ito, baka hindi sila maniwala eh. At pagtawanan lamang ako kung magsusumbong ako sa kanila. Maliban na lamang kung makuha na natin ang video o larawan ang impaktong yun sa aktong pagpatay niya. Sa bagay, tama po kayo, Kapitan. Sana nga Lola SP ay may dumating bigla dito sa baryo at tulungan tayo sa malaking problemang ito. Sa di kalayuan ay naroon pala si Dino at napapakinggan ang pag-uusap ng kanyang lola at ni Kapitan Rustico. Kaya nagkaroon ng ideya ang bata. Pero hindi na muna niya ipapaalam sa kanyang Lola SP dahil posibleng hindi siya payagan. Ngunit susubukan niyang gawin na siya lang ang dapat nakakaalam. Kaya ng gabing yon, pagsapit ng hating gabi na kabilugan ng buwan, ay tiniyak niyang natutulog na ng mahimbing ang kanyang lola at pinsan. Ang plano ng Dino ay pumunta sa ilog upang doon abangan ang pag-ahon ng babaeng linta ayon sa kumakalat na balita.
Lumabas ng bahay si Dino at binagtas ang madilim na daan patungo sa ilog malapit sa kubo ni Aurora. Tumambay ang bata sa may ilog habang naghihintay siya ron at nasisinagan siya ng maliwanag na sikat ng buwan. Ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Ilang araw nang nakalipas ang kanyang kaarawan at ganap na siyang 12 anyos. Maya-maya pa ay naramdaman ni Dino ang pagbabago ng kanyang itsura. Gumaspang at kumapal ang kanyang balat. Nagkaroon siya ng matutulis na kuko at humaba ang kanyang mga binti. Subalit gaya ng nasabi ng kanyang Lola SP, mangyayari talaga ang ganung pagbabago sa kanyang katawan. Pero makokontrol ng suot niyang mutya na pangil ng puting musang ang anumang sinasabi ng kanyang katawan. Kaya ang pagiging aswang tiktik niya ng pagkakataong yun ay dumaan lamang. Maya-maya pa ay bumalik na sa dati ang itsura ni Dino. Namalagi sa kinaroroonan niyang lugar ang bata habang nakamasid siya sa ilog. Maya-maya pa ay narinig niya at nakaramdam siya ng tila pagkulo ng tubig sa ilog. Lumikha yun ng ingay na tila bumubulwak. Titig na titig si Dino sa umaalimbukay na tubig sa gitna ng ilog. Maya-maya pa'y mula sa ilalim ng tubig ay lumitaw ang sinasabing babaeng linta. Nakakatakot ang itsura nito. Napakaitim ng kulay at nagliliwanag ang namumuting mata. Tuloy-tuloy itong umahon sa tubig. Sinundan yun ni Dino habang pakubli-kubli ang bata sa mga matataas na damo para sundan ang babaeng linta. Tsak na maghahanap na naman siya ng aatakihin niya. Hahanap siya ng bibiktimahin. Hindi to maaari. Kailangan mahadlangan ko ang babaeng linta na to. Hindi ako papayag na may patayin siya. Kanina lang, naging aswang tiktik ako. Ang pagiging aswang ko ang gagamitin ko para pigilan siya. Ako ang makakaharap niya. Mabilis tumakbo ang babaeng linta pero nakasunod pa rin sa kanya si Dino. Maya-maya pa ay huminto ang impakto na tila naramdaman na may sumusunod sa kanya. Nagpalinga-linga na parang merong hinahanap. Nang makaramdam ito na tila may panganib na nag-aabang sa kanya, laking gulat ni Dino dahil nagbago ang anyo ng babaeng linta. Hala, ano nangyayari sa babaeng linta? Bakit ganun? Bigla siya nabuwal. Natumba ang babaeng linta. Kitang-kita ni Dino ang sunod na nangyari sa halimaw. Mula sa pagiging babaeng linta ay naging isang dambuhalang linta ito na kumikislot-kislot at gumagapang. Hindi makapaniwala ang bata nang makita niya ang pinatutunguhan ng dambuhalang linta na gumagapang. Naku po, nalintikan na. Papunta sa kubo ni Aurora. Mukhang siya ang gagawing biktima. Patagong lumapit si Dino sa kubo ng dalaga. Nag-abang siya ng susunod na mangyayari. Gusto na sana niyang sumunod upang pumasok sa loob upang iligtas ang babae. Kaya lamang, wala siyang narinig na anumang ingay mula sa loob. Wala ring sigaw mula kay Aurora kung siya man ay ginawang biktima ng babaeng linta. Tahimik lamang ang loob ng kubo. Naghintay pa ng ilang minuto si Dino habang nakakubli sa isang puno at nakatingin sa kubo. Mula sa pinagkukubliang lugar ay nakita niya na lumabas ng kubo si Aurora. Nakatapis ang malapad na tela sa katawan nito. Wari bang may hinahanap sa labas ng kubo. Nang wala na siyang makita ay pumasok na uli sa loob. Laking taka ni Dino sa kanyang nakita. Walang anumang nangyari kay Aurora. Samantalang sa loob ng kubo pumasok ang dambuhalang linta. Ano kayang ibig sabihin nun? Posible kayang si Aurora ang babaeng linta? Walang pwedeng sumagot ng tanong na yon sa isipan ni Dino. Subalit malakas ang kanyang kutob. Hindi rin niya alam kung paano niya sasabihin ang kanyang nalaman sa kanyang Lola SP at lalo na sa kanyang pinsang si Steve. Napilitan si Dino na sabihin sa kanyang lola ang tungkol sa paglabas niya ng bahay dahil nagtanong ang matanda na wala ang apo nang magising siya at nagpunta sa kusina. Wala nang pagkakataong yun si Steve kaya hindi nito mapapakinggan ang kanilang pag-uusap. Sabi ko na nga ba,
May ginawa kang hindi ko alam. Napakinggan ko po kasi ang pag-uusap niyo ni Kapitan, Lola. Kaya naisip ko pong subukang alamin. Hindi ka natakot man lang, Apo. Hindi po, Lola. Nagkaroon nga po ako ng lakas ng loob dahil po sa mutya ng musang na lagi kong kwintas. Kung sa bagay, totoong malaki ang may tutulog yan sa'yo, Apo. Nabanggit din ni Dino ang naging pagbabago ng itsura niya ng gabing naghihintay siya sa may ilog, ang pagiging aswang tiktik niya, at napagtagumpayan niya na huwag gumawa ng masama kahit yun ang idinidikta ng kanyang katawan. Kaya nga wag na wag mong aalisin ang kwintas na yan sa katawan mo, Apo. Hindi mo lang proteksyon yan, kundi yan din ang magdidikta sa utak at puso mo ng dapat mong gawin. Pero kayo po, Lola SP, wala po kayong mutya. Paano niyo po napaglalabanan yung pagiging aswang tiktik niyo? Sa tagal ng panahon na nilalabanan ko yon sa tulong ng mutya, ay napapasunod na ng utak ko ang aking katawan sa kung anong nararapat. Kaya mas kailangan mo yan, Apo. Kahit maging aswang ako, hindi ko nahahangarin pa ang gumawa ng masama. Kaya kong labanan yon. Nakakabilib po kayo, Lola SP. Saka pala, wag na wag mo munang ipapaalam kay Tema ng tungkol sa kutob mo. Baka mamaya kapag nalaman niya yan, ay sabihin niya yon kay Aurora. Masisira ang plano mo, Apo. Oo nga po, Lola SP. Pero ibig ko pa rin po makatiyak kung tama nga ba ang hula ko. Anong gagawin mo, Apo? Babalik po ako dun sa may ilog. Ako na mismo magbabantay dun para na rin sa kaligtasan po ng mga kababaryo natin. Samantala, kung bakit wala si Steve sa bahay, ay nagpunta pala ang binata kay Aurora. Salamat at naisipan mo kong dalawin, Steve. Oo naman. Alam mong oras-oras ay ikaw palagi ang iniisip ko eh. Totoo ba yan, Steve? Oo naman. Ay siya nga pala, dinalang kita ng konting prutas. At eto, bulaklak na rin ang gumamela. Nakita ko kanina habang naglalakad ako eh. Naisipan kong pitasin. Pasensya ka na ha. Okay lang. Ang mahalaga naalala mo ko. Siya nga pala, wala ka yatang kasama ngayon. Hindi mo ba kasama si Kulit? Sino? Si Dino? Hindi na muna. Sinisira ng lokong yun ang diskarte ko eh. Kaya hindi ko na pinaalam na pupuntahan kita. Kung sa bagay, mainam din na di mo siya kasama. Ha? Bakit naman? Basta. Steve, talaga bang gusto mo ko? Ha? Oo naman. Babalik ba ako rito kung wala akong gusto sa'yo? Biglang hinawakan ng babae ang kamay ng binata. Napapitlag si Steve, pero nagustuhan niya ang ginawang yon ni Aurora. Tila may kung anong kuryente na gumapang sa kanyang katawan. Kuryente na nagpainit ng kanyang pakiramdam na kanyang nagustuhan. Oh, bakit parang naninigas ka yata, Steve? Ano kasi? Hindi ko lang inaasahan na hahawakan mo ang kamay ko. Ikaw talaga? Kamay pa nga lang ang hinahawakan ko sa'yo eh. Ganyan ka na? Paano kung sa hita kita hawakan? Gaya nito? Naku po! Ano bang ginagawa mo, Aurora? Uy, parang hindi ko na kaya. Alin lang hindi mo na kaya, ha? Maaari mong gawin ang gusto mo, Steve. Total, tayong dalawa lang dito. Ha? Talaga? Kahit ano? Oo naman. Akmang yayakap sana si Steve kay Aurora dahil natatangay na siya ng kanyang nararamdaman nang makarinig siya ng boses mula sa labas ng kubo. Boses yon ng batang si Jojo. Anak ng kagaw naman, oo. Bakit nagkaroon pa ng istorbo bigla? Ayun na nga eh. Malapit na eh. Isang-isa na lang eh. Makakapupog na ako eh. Ay nako, naunsyami pa. Tumayo si Steve at lumabas ng kubo. Hinarap nito si Jojo. Pagalit na kinumpronta ni Steve ang bata. Ano bang kailangan mo ha, bata? Di ba, ikaw yung pinsan ni Dino? Nakita kasi kita na pumasok ka dyan sa kubo eh.
itatanong ko sana kung kasama mo ang kaibigan ko. Wala siya rito. Naiwan dun sa bahay. Kung gusto mo siyang makita, puntahan mo dun. Huwag dito. Dahil nakakastorbo ka. Galit ka ba? Saka ang sungit mo naman. Sabi ni Dino mabait ka. Pero hindi pala. Para hindi ako maging masungit sa'yo, umalis ka na lang dito at puntahan mo na lang si Dino dun sa bahay. Sige na, sige na. Tumalikod na ang batang si Jojo at nagbalik naman sa loob ng kubo si Steve. Subalit nang magbalik siya sa loob ng kubo, ay ganun na lamang ang pagtataka ng binata nang datnan niya na may hawak na kahoy si Aurora. Aurora, ba't may hawak ang kahoy? Oh, ituloy na natin yung naudlot kanina. 'Di ba? Gusto mo rin naman? Hindi na sinagot ng dalaga ang tanong ni Steve, kundi hinataw niya sa ulo ang binata gamit ang hawak na kahoy. Nawalan ito ng malay. Hinatak yon ni Aurora at itinali sa kanilagyan din ng kapirasong tela ang bibig upang hindi ito makasigaw. Ama lang sa iyan, Steve. Kailangan hindi ka makauwi para mamayang gabi. Hindi na ako mahirapang humanap ng aking biktima. Dahil nandito ka na. Kailangan ko ang iyong sariwang dugo. Dahil maaaring maubusan ng dugo ang aking katawan. Dahil kaming mga linta ay nabubuhay sa dugo. At napakasarap pala ng dugo ng tao kaysa sa dugo ng mga hayop. Samantala, hapon na ay wala pa rin si Steve, kaya nag-aalala na si Lola SP. Talaga bang hindi mo alam kung saan nagpunta ang pinsan mo, Dino? Hindi nga po, Loli. Wala siyang sinabi sa akin eh. Pero kung may pupuntahan man si pinsan, malamang dun po yun sa bahay ni Aurora. Diyos ko, delikado yun sa kanya. Lalo na ngayong sabi mo nga posibleng ang babaeng yun ang nilalang na sumisip-sip ng dugo. Isang babaeng linta. La, siguro mas maigi po kung pupuntahan ko na lang po siya. Aalamin ko po kung naroon nga po siya. At dapat ko na siyang mapauwi bago pa may mangyaring masama sa kanya. Naglalakad si Dino nang nakita niya ang kanyang kaibigang si Jojo. Uy, best friend, buti nakita kita. Dapat kanina pa kita pinuntahan eh. Kaya lang, may inutos sa akin ng lolo ko. Akala ko nga nandun ka sa kubo ng babae, dun sa may ilog. Nagpunta ako dun kanina eh. Ha? Nanggaling ka dun? Oo, kasi nga nakita ko nandun yung pinsan mo. Akala ko nandun ka rin eh. Nagalit pa nga siya sa akin eh. Ewan ko ba kung bakit mainit ang ulo niya sa akin. Tinanong ko lang naman kung kasama ka niya. Sige tol, kailangan ko munang puntahan dun si pinsan ha. Hinahanap kasi siya ni Lola eh. Salamat. Yayayain pa naman sana kita, tol. Tol, sa sunod na araw na lang. Saka papadilim na rin eh. Kailangan ko nang sunduin si Steve kina Aurora. Kanina pa kasi siya hindi umuwi eh. Hindi na pinilit pa ni Jojo si Dino, kundi hinayaan na lamang nito na puntahan ng kaibigan ang kanyang pinsan. Nang makarating si Dino sa kubo ni Aurora, ay naroon sa labas ng bahay ang dalaga. Lumapit ito at kinausap ang dalaga tungkol kay Steve. Oo, nanggaling nga dito si Steve kanina. Kaya lang, kanina pa siya umalis. Bakit, Dino? Hindi pa ba siya umuwi? Hindi pa eh. Kaya nga nagpunta na ako rito. Baka may pinuntahan lang at pauwi na rin. Kaya umuwi ka na rin dahil dumidilim na. Hindi na pinilit pa ni Dino na alamin kung nagsasabi nga ba ng totoo ang dalaga dahil may nabuo na rin siyang plano. Nagkunwaring umuwi ang bata, subalit ang totoo ay nagtago lamang siya sa isang madamong lugar. Doon siya maghihintay ng dilim. Iba kasi ang nararamdaman niya. Malakas ang pakiramdam niyang nasa loob ng bahay ni Aurora ang kanyang pinsan. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim, nagsimula na ring magbigay ng bahagyang liwanag ang sikat ng buwan. Mula sa lugar na pinagkukublihan ni Dino, ay nakita niyang lumabas ng bahay si Aurora. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niyang walang saplot ang katawan ng dalaga. Si Aurora! Nakaburles habang lumalabas ng kubo. Saan pupunta yan? Sa ilog. Doon siya pupunta. Kailangan masundan ko siya. Maingat na sinundan ni Dino ang dalaga. Pagdating sa ilog, ay tuloy-tuloy itong lumusong sa tubig
hanggang sa tuluyan na itong lumubog sa malalim na bahagi. Matagal sa ilalim ng tubig ang dalaga. Hala, bakit ganun? Sobrang tagal niya sa ilalim ng tubig. Nakakahinga siya ng matagal sa ilalim. May kakaiba talaga sa kanya. Matagal din ang pinaghintay ni Dino hanggang sa nakita niya na tila kumulo at bumulwak ang tubig sa lugar na nilubugan ni Aurora. Gaya ng minsang nakita niya ay biglang lumitaw doon ang isang kakaibang nilalang. Katulad ng minsang nakita na niya. Anak ng teteng, hindi ako maaaring magkamali. Siya na nga yung sinasabing babaeng linta. At si Aurora nga yun. Siya ang babaeng linta. Pero nasan si Pinsan? At sabi sa akin ni Jojo, nakita niya sa bahay ni Aurora. Naku po, nasa panganib ang buhay ni Pinsan. Teka, umahaw na sa tubig ang babaeng linta. Pabalik siya sa bahay. Sinundan ni Dino ang babaeng linta na si Aurora sa pagbabalik nito sa kubo. Sumilip siya sa mga siwang ng dingding. Tama ang kanyang hinala. Nasa loob nga ng kubo ang kanyang pinsan na si Steve. Biyag ni Aurora ang kanyang pinsan. Nakita niyang nakatali ang mga kamay at paa nito. Meron ding tela na nakapasak sa bibig nito. Hindi ito maaari. May gagawin siyang masama sa pinsan ko. Sa loob ng kubo ay nasa harapan na ni Steve ang babaeng linta. Inalis nito ang tela na nakatakip sa bibig ng binata. Ikaw? Ikaw si Aurora? Ikaw ang halimaw? Oo, isang babaeng linta na ngayon ay pagsasawaan ka, Steve. Para sa akin ang lahat ng dugo mo. Hayop ka! Ikaw pala ang pumapatay at sumisipsip sa dugo ng mga tao! Oo, ako nga. Dahil yon ang pagkain ko. At yun din ang magpapanatili ng aking lakas at kabataan bilang babaeng linta. Peke pa lang yung kagandahan dahil isa kang halimaw! Masama ka! Kampong ka ng dyablo! Kahit ano pang sabihin mo, wala na akong pakialam. Ang tanging alam ko ngayon ay mapapakinamakan kita. Hindi na nakatiis pa si Dino na noon ay nakasilip lang sa mga siwang ng dingding. Pumasok na ito sa loob. Hayop ka! Huwag na huwag mong pakikialaman ng pinsan ko, babaeng linta! Andito ka pala, batang pakialamero. Dito! Dito, pinsan! Salamat at dumating ka! Kailangan ko ng tulong! Huwag ka mag-alala, pinsan. Akong bahala sa'yo. Hindi ako papayag na sipsipin ng babaeng linta na yan ang dugo mo. Ang lakas ng loob mo, bata. Ano bang magagawa mo para iligtas ang pinsan mo? Hindi mo ba nakikita kung anong kaya kong gawin? Baka mamaya ay ikaw naman ang isunod ko. Palagay ko nga ay mas masarap pa ang dugo mo dahil sariwang-sariwa, batang-bata. Huwag mo akong maliitin, demonyo ka! Dahil hindi mo rin ako kilala! Biglang nagbago ang anyo ni Dino. Nagkaroon siya ng mahahabang braso at binti na tinubuan din ng matutulis na kuko. Naging mabalasik din ang mga mata ng bata at nagkaroon ng mahabang dila. Isang bata pero nakakatakot na aswang tiktik ang anyo ngayon ni Dino. Hindi makapaniwala si Steve sa nakitang pagbabago ng kanyang pinsan. O ngayon, kilala mo na siguro ang batang minamaliit mo, Aurora! Akala ko magiging masarap kang putahe, bata. At matitikman ko ang sariwa mong dugo. Ngunit hindi pala. Kundi malalason pala ako sa dugo mo. Kaya ang dapat sa'yo ay maunang mamatay. Pinahaba ng babaeng linta ang kanyang dila upang ipulupot yon sa katawan ng aswang na si Dino. Subalit hinarang yon ng dila din ni Dino na pinahaba din niya. Kaya dila sa dila ang naging labanan. Tila mga ahas na naglilingkisan ang kanilang mga dila. Takot naman na napaurong si Steve habang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Dahil walang nais magpatalo sa lingkisang nangyayari ng kanilang mga dila,
Kaya naghiwalay din ang mga dila ng dalawang nilalang. Ngayon naman ay inatake ng babaeng linta ang batang aswang. Binugahan niya ito ng malapot na likido. Kakaiba ang amoy ng likidong ibinuga ng babaeng linta sa mukha ni Dino. Nagalit siya at gamit ang kanyang matutulis na kuko ay ibinaon niya yon sa katawan ng babaeng linta. Mabilis na bumaon ang matutulis na kuko dahil malambot ang katawan ng babaeng linta. Ang bawat sugat na likha ng matutulis na kuko ng batang aswang ay iniinda ng babaeng halimaw. Mula sa mga butas sa katawan ng linta na likha ng kuko ng aswang ay lumalabas doon ang masaganang dugo. Ang sagupaan ng halimaw na babaeng linta at batang aswang ay nagpatuloy. Wala isa man sa kanila ang ibig na magpatalo. Ginawa ni Dino ang lahat ng makakaya niya upang tapusin na ang babaeng linta. Subalit nang maramdaman ng babaeng linta na nasa peligro na ang kanyang buhay, ay nagbago ito ng anyo. Naging isang dambuhalang linta ito na gumagapang papalabas ng kubo. Bago pa ito makalabas, ay siya namang pagdating ni Lola SP na sumunod pala kay Dino dahil hindi na ito bumalik. Nakita ng matandang babae ang batang aswang. Agad niyang nalaman na yun ay si Dino. Upang matulungan ni Lola SP ang apo, siya man ay nagbago na rin ng anyo at naging isang aswang tiktik din. Humarang siya sa daraanan ng dambuhalang linta na patungo sa ilog. Dahil naroon ang kanyang kaligtasan. Sapagkat hindi makakaya ng mga aswang na lumubog sa ilog at manatili ng matagal sa ilalim ng tubig. Hindi pumayag si Lola SP na makapunta sa ilog ang dambuhalang linta. Habang nakaharang siya, hinihila naman ni Dino ang linta na paulit-ulit na binubutas ang katawan nito gamit ang kanyang matutulis na kuko. Kaya lalong lumalabas ang dugo sa katawan ng madulas na halimaw. Upang tiyakin ang kamatayan ng babaeng linta, ay kinuha na ni Dino ang kanyang suot na mutya ng pangil ng musang. Ibinaon yun sa katawan ng babaeng linta. Tama ang kanyang desisyon dahil nagpupumiglas ito, tila ba lintang inasinan. Hindi malaman kung ano ang gagawin hanggang sa unti-unting natunaw ang babaeng linta. Nang matiyak ng maglola na wala na ang kanilang kalaban at ganap na itong natunaw, ay pumasok sila sa loob ng kubo upang tulungan si Steve. Kaya kitang-kita ni Steve ang itsura ni Lola SP at Dino. Sa mismong harapan ng binata ay nagpalit sila ng kanilang anyo. Sa kanila inalis ang tali na nakagapos sa mga kamay at binti ng binata. Hindi ako makapaniwala na mga aswang kayo, Lola SP, Dino. Apo, saka na namin ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pero wala kang dapat ikatakot, pinsan. Dahil hindi kami aswang na gaya ng iba. Mababait kami at ang hangad lang namin ay kabutihan para sa mga taga rito sa baryo. Wala na ang babaeng linta, kaya makakauwi na tayo. Tapos na ang pag-aasik na ng lagim dito sa ating baryo. Hehe, sayang nga lang at naunsyamin na naman ang love life mo, insan, dito sa baryo Masantol. Mukhang malas ka yata talaga sa pag-ibig eh. Kasi naloko ka na naman. Hindi pala totoong tao yung kursunada mo, kundi isang impakta. Nako, hayaan mo na siya. Pero insan, salamat din sa'yo dahil sa pagiging pakialamero mo, hindi ako napahamak. Tama nga ang hula mo. May itinatago nga pala si Aurora. Sayang, ang ganda pa naman niya. Pero sa loob pala niya, nakakadiri at nakakatakot siya. Hanggang sa lumakad na ang tatlo, pabalik sa kanilang bahay. May mga dapat pang ipaliwanag ang maglola kay Steve dahil sa kanyang natuklasan. Pero isa lang ang tiniyak ni Lola SP. Wala sa lahi ni Steve ang aswang, kaya hindi ito matutulad sa kanila. Ganun pa man, isang aswang na hindi dapat katakutan sina Lola SP at Dino, kundi aswang na handang tumulong para sa kaligtasan at kapayapaan ng kanilang lugar. Sa pagkawala ng babaeng linta, muling babalik ang katahimikan at kapayapaan sa buong baryo. At kung sakaling may dumating mang bagong nilalang na may hatid na lagim, naroon si Dino, ang batang aswang na magtatanggol sa kanila.
Walang isinilang na masama dahil lahat tayo ay isinilang na mabuti ang puso. Nasa tao na ang kapasyan kung ano ba ang kanyang pipiliin, ang maging mabuti ba o maging masama. Ito ang kalayaang ibinigay sa atin. Subalit lagi nating isipin na sa pagpili ng masama, meron itong kabayaran at kaparusahan. Kaya lagi nating piliin ang maging mabuti na may pangakong kapanatagan at kapayapaan. Yon mga idol, sana po ay nagustuhan niyo po ang ating kwento. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka nire-request at pinaka hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Umpisa na po. Shoutout po Jing Kapul from Hong Kong. Shoutout Hilario Patra Jasmine from Kuwait. Shoutout po Lightworkers, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Shoutout po Jascha Richter, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig din sa aking mga channel. Shoutout Renato Lidutabo. Shoutout Richard Resido from Guam. Shoutout Aleli Morales. Shoutout po Big Bautista from Surigao del Sur. Shoutout Janes Cisneros from Dubai. Shoutout po Tess Garcia, salamat po sa inyong laging pakikinig. Shoutout po June Mark Balog from Bulacan. Shoutout po Josephine De Los Trinos from Osaka, Japan. Shoutout John Michael Talakay. At shoutout po JM Carwash and Merjo family. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.